Good morning again, everyone. So today we will discuss or continue discussing the Piaget stages of Good morning again, everyone. So today we will discuss or continue discussing the Piaget stages of development. Alright, the Piaget's 4 stages of intellectual or cognitive development are: first one is sensory motor, that is birth through ages up until 18 to 24 months. Second stage is the pre-operational, that's toddlerhood, 18 to 24 months through early childhood, age of 7. Now, the third stage is concrete operational, that's ages 7 to 11, and the last one is formal operational, and that's adolescence through adulthood. But before we jump up into the 4 stages of intellectual development, we will first tackle the summarization why Piaget came up with this theory. Alright, so Piaget acknowledged that some children may pass through the stages at different ages than the averages noted above. He also said some children may show characteristic of more than one stage at a given time. But Piaget, or he insisted that first is cognitive development always follow this sequence. So yung ginawa ni Piaget na mga sequences, yung cognitive development, yun daw yung mga sequence na binigay niya, yun na yung naga-follow or in order. Alright, stages cannot be skipped and each stage is marked by new intellectual abilities and a more complex understanding of the world. Alright, Piaget in 1936 theory broke new ground because he found that children's brain work in very different ways than adults. Before his theory, many believed that children were not yet capable of thinking as well as grown-ups, and some experts disagree with his or Piaget ideas of stages. Instead, they see development as aspect of a thing or events or exclude other aspects. So, etong centration, focus lang siya kung ano yung kailangan niyang i-focus. At yung ibang mga opinions, ibang ideas, hindi pinangsasatabi na lang niya yun. So, perfect example nito. Binigyan si Ana ng 2 basong tubig na may lamang tubig na pantay. Okay? Na pantay siya. Ngayon, transfer ang isang basong tubig sa isang slim na baso at napuno yun. Kasi nga slim, hindi na siya pantay. Napuno yun. So, iniisip pa rin ni Ana na ang marami tingnan is yung slim na baso. Kasi nga naisip niya, ay, mas puno naman tong isa, so mas marami ito. Kagaya lang yung activity nyo previous. Right. Do you still remember your activity? Na si Diana binigyan ng 100 peso bill ng kanyang Uncle Jacob. Ngayon, binigyan siya ng Aguinaldo ng 100 peso bill, pero ayaw niya ng 100 peso kasi gusto niya yung 4 na tig-20. Kasi nga, naisip ni Diana na mas maraming pera ang 20 kasi nga 4 ang nakikita niya. Kung bilangin niya 1, 2, 3, 4, so 4, mas marami man yung 4 na 20 uncle kaysa sa isang 100. So hindi niya alam yung value ng money. Ang alam niya is marami siyang pera pag yung 4 ang tinanggap niya na 20.
So, ganun din tayo dati, kayo naranasan nyo yan. Aminin natin o sa hindi. Mas gusto natin maraming tig-20 kaysa sa isang 100. Tama? Alright. So, na-experience ko din yan dati. Ayoko ng 100, gusto ko ng 5-20. Pero pareho lang naman, na-realize ko pareho lang naman pala yun sa 100. Pero sa mga bata kasi, kung ang concentration nila is hindi na nila yun inano na tipong, ay, mas marami lamang 20, pero pareho lang 100. Okay? Hindi na nila yun ini-entertain because they entertain what they believe. Alright. Okay, let's now proceed to irreversibility. The pre-operational children still have the inability to reverse their thinking. Perfect example for irreversibility. Ito yung tipong tinuruan mo ang bata ng 2 plus 3 is equals to 5. Sabihin nila. Okay, 2 plus 3 is equals to 5. How about 3 plus 2? Hindi na nila yun masasagot. Kasi ang alam nila, 2 plus 3 is equals to 5. Now, ang 3 plus 2, another thing na yun para sa kanila. Yun ang tinatawag na irreversibility. Hindi mo pwedeng mabaliktad-baliktad. Kung anong naturo mo, yun na yun. Okay? Now, after irreversibility, hindi ko nasali sa PowerPoint presentation ko, is the animism. Alright, this is the tendency of children to attribute human-like traits or characteristic to inanimate object. When at night, the child is asked, where is the sun? So, kaya nga nire-reply ng bata, Mr. Sun is asleep or sleeping. Kasi paggabi na, iniisip ng mga bata na, si Mr. Sun natutulog na kasi si Mr. Moon ang lumalabas. Kaya siya may tinatawag na animism. Yung object, ini-example nila yun as human being din. Alright, next, last one under the pre-operational is the transductive reasoning. So this refers to the pre-operational child's type of reasoning that is neither inductive nor deductive. For example, ang bata is alam niya yung nanay niya nagtatrabaho sa umaga, umuuwi sa gabi. Ngayon, alam niya gabi umuwi yung nanay niya. Pag tinatanong ng ibang tao, ano na tayo ngayon? Araw o umaga? Sabihin niya, ay, umaga o gabi? Sasabihin niya, gabi. Bakit? Bakit gabi? Kasi gabi umuwi si mama eh. Di gabi na ngayon kasi umuwi na si mama. Okay? So yun yung paniniwala niya. Na ang nanay niya umuwi ng gabi. Kaya kahit umaga pa umuwi yung nanay niya, alam niya gabi. Kasi yun ang nakagisnan niya. Yun ang nakasanayan niya. Kahit anong irason mo pa dyan sa bata, yun ang paniniwala niya. Okay? Alright, we will discuss the third stage is the concrete operational stage. At this time, elementary age and pre-adolescent children ages 7 to 11 show logical concrete reasoning. Children's thinking become less focused on themselves. They increasingly aware of external events. They begin to realize that their own thoughts and feelings are unique and may not be shared by others or may not even be a part of reality. But during this stage, most children still can't think abstractly or hypothetically. So this stage is characterized by the ability of the child to think logically, but not in terms of concrete objects. This covers approximately the ages between 8 to 11 years or the elementary school years. The concrete operational stage is marked by the following. The first one is decentering. This refers to the ability of the child to perceive the different features of objects and situation. So under decentering, sa Filipino,
No longer is the child focused or limited to one aspect or dimension. This allows the child to be more logical when dealing with concrete objects and situation. The next one is reversibility. During the stage of concrete operations, the child can now follow that certain operations can be done in reverse. So, kanina yung pre-operational is irreversibility. Ito naman under the concrete operational stage is reversibility. Kanina, yung in-example natin is 2 plus 3 is equals to 5. Then, sa reversibility period, alam na nila na kahit ibaliktad mo yan, kahit 2 plus 3 is equals to 5, and 3 plus 2 is equals to 5. So, alam nila na 5 pa rin ang sagot. And then, 5 minus 3 is equals to 2. So, dito na nahahasa or nade-develop yung mga bata na pwede palang pagbalik-baliktarin ang mga bagay-bagay, especially in solving math problems. Alright. Next is the conservation. This is the ability to know that certain properties of objects like numbers, mass, volumes, or areas do not change even if there is a change in appearance. So, ito na yung tipong kahit iba-ibang shapes pa yan, kahit iba-ibang hugis ng kunyari, let's say, ilong. Pag ang sinabi, there are 7 nose. Hindi naman sinabing flat or matangos na ilong. Sinabing nose. So, binilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, there are 7 nose, ma'am. Kahit pa yan flat o matangos, pag nakita nilang 7, 7 yun. Disregard sila yung appearance. Another, box. May maliit na box, may medium na laki na box, at may big na box. Okay? Pero nasa isip nila, box yun. Tatlo ang box. Whether it's maliit o malaki. Wala sa pakialam sa dimension, walang pakialam kung ilan yung volume ng areas ng box. Basta box yun sila. Tatlong box. Alright. Next is the seriation. This refers to the ability to order or arrange things in series based on dimension. So, for this one, tinitingnan nila yung mga timbang, yung volume and size. So, dito na nila na-arrange from smallest to biggest or biggest to smallest. Dito na rin nila nakaklasify yung mga timbang, yung mga different colors na tipong i-arrange nila ang colors according to their family. May mga pamilya yung mga colors. Kunyari, ang yellow kasama si orange doon, kasama naman si ganito doon. Si green kasama si aqua green, si light green, at saka si iba pang green. Si blue kasama si dark blue, si navy blue, si light blue, ano pang mga blue na bagay-bagay. So, marunong na silang mag-arrange. Alright? Now, let's talk about the last stage, which is the formal operational stage. Adolescents who reach the 4th stage of intellectual development, this is usually at age of 11 plus, are able to use symbols related to abstract concepts such as algebra and science. They can think about things in systematic ways, came up with theories, and considered possibilities. They can also ponder abstract relationships and concepts such as justice. Dito na stage, medyo nagmamature na yung bata. Dito din na stage, nade-develop or nalalaman kung saan magaling ang bata ni areas. Okay? Dito na lalaman ng mga teacher na, ito si Juan, magaling siya sa algebra. Ito naman si Pedro, magaling naman siya sa science. And under that stage, dyan nahahasa ang mga abstract and the concept of love, freedom, and such as justice. Alright, ito yung types of reasoning ng under formal operational.
Number one is hypothetical reasoning. Number two is analogical reasoning. And three is deductive reasoning. Alright, let's talk about hypothetical reasoning. This is the ability to come up with different hypotheses about the problem and to gather the weight data in order to make final decision or judgment. So, hypothetical reasoning, nai-insert ito siya sa science subject. Okay, for this stage, formal operational stage, pumapasok na si hypothetical reasoning. So, dito siya yung tipong mga laboratories, may mga problems to solve, nagagather ng datas, na tipong, itong data na ito, mali ito kasi nga hindi ako, nakagather ako ng data, pero yung judgment ko nito is not tama para sa ganitong product. So, do you still remember your science during high school days? Di ba mas more on gathering of data tayo before came up to a product or to a decision on our activity? Next is the analogical reasoning. This is the ability to perceive the relationship in one instance and then use that relationship to narrow down possible answers in another similar situation or problem. So, analogical reasoning, ito yung tipong minsan sa stage na ito, nagiging heartbroken tayo dahil pinagpalit tayo. Okay? Pinagpalit tayo dito dahil hindi tayo marunong magsuklay, hindi tayo marunong magpulbo, pinagpalit tayo dun sa marunong magsuklay at magpulbo. So, under analogical reasoning, parang ina-analyze mo sa sarili mo kung ano ang problema sa'yo o ano yung kulang sa'yo. Para pag pumasok ka na naman sa another relationship, hindi natin yan naiiwasan, papasok na naman sa relationship, may apply mo yung mga nangyari sa'yo, bakit ka naging broken-hearted or bakit ka brinika ng syota mo. Okay, baka siguro hindi ako marunong magsuklay. Sige, this time, may syota ako ngayon, marunong magsusuklay na ako, magpupulbo na ako. Okay? So, this one is, ano yung mga tamang sagot o possible answer in another similar situation o problem na na-encounter niya. Next is the deductive reasoning. This is the ability to think logically by applying the general rules to a particular instance or situation. For example, all countries near the North Pole have cold temperatures. So Greenland is near the North Pole, therefore Greenland has a cold temperature. So etong deductive reasoning, parang ina-apply lahat in general form ang mga sagot o in general form yung lahat ng rule. Yung example kanina na lahat ng malapit sa North Pole, malamig ang temperature. So, nakita ng bata, si Greenland, malapit pala si North Pole. So, naisip niya, therefore, I conclude that Greenland is near the North Pole, therefore, Greenland has a cold temperature. Okay, yeah, that is under the deductive reasoning. Alright, that's the end of our discussion for today. I hope you learned something in our topic. And guys, do not forget to take down notes or jot down all the informations that I already discussed because it is reflected on your final exam. Alright, I hope you stay well and stay safe. Everyone, have a great day ahead. Bye-bye. Alright, everyone. Tapos na po yung YouTube discussion. Now, let's move on po sa ating question and answer portion and of course sharing of ideas. Alright, so kindly open your cameras, please. Okay, what have you learned?
on that certain discussion? Villono. So, natutunan ko po ma'am yung, naririnig ko ba ma'am? Yes, ma'am. Loud and clear po. Yung natutunan ko po yung factor and stages na intellectual yung difference nila yung sa sensory po kung ano kung ano po ba talaga about kung saan siya din yung sa pre-operational and concrete informal operational po. Okay, very good. How about the others po? How about the others? Ano pong natutunan po sa discussion? How about Kibat? Pwede man po na mag-open ka kasi may Okay po. Go, go, Um, go. natutunan ko po is all about the Piaget stage of development, which is may apat na stage po. Sa bawat stage, nade-develop po yung bata or yung tao. Then, sa pagde-develop po nun is may natutunan po sila. Okay. So very good. And what are the four stages on the Piaget stages of development? What are the four? Go ahead, Anticano. The first one, ma'am, is sensory motor. The second one is pre-operational. And the third one is concrete operational. And the last one is formal operational. Alright, thank you so much. And that is the four stages of Piaget stages of development. The first one is the pre-operational. And who can simply define the pre-operational stage? How about Mr. Balutan? Sir Noel. Ano po? Hi. Ma'am, hindi ko namin. Hindi na po kasi connection ko. Kasi sa midterm, pinainan na rin natin to. Napahapiyawan natin to. Tama ako, mali, class. Opo, ma'am. So, wala? Okay. Sige, how about the others po? Magbanwa ma'am. Go ahead, Magbanwa. Go. Sa stage 1 po ma'am, dito po yung mga child is nag-imitate po kung ano yung ginagawa ng older. Or imitate po kung ano yung ginagawa ng matatanda. Yun lang po yung session nila. Okay, the pre-sensory motor. Allow me to share my screen po. Para may guide tayo. The sensory motor stage. Bakit pre ako ng pre? Or the sensory motor stage. Aware what is in front of them. So of course they are focused on what they see. Kaya sabi ni Miss Magbanwa, they are just during their stage or they are just copying kung ano yung mga nasa environment nila at ano mga ginagawa ng mga adults. I will still be reminding you over and over again that you have to be very careful sa mga actions natin in front of or during the stage. Nagkakaintindihan po ba tayo? Baka kasi gayahin. Ang akala natin nakakatuwa, pero hindi po yun nakakatuwa. Alright? So of course, stay focused or children focus on what they see, what they are doing, and physical interaction with their immediate environment. And that is you, especially if you are a parent, if you're a mother, if you're a father, if you're an aunt or uncle. So you have to be very careful during the sensory motor stage. Kasi ginagaya or the children will mimic you. Ginagaya po kayo. Ano yung sasabihin, ano yung kilos, ano yung actions for that. So, you have to be very careful. Of course, we have the object permanence. What do we mean by object permanence po? Who can give me? Who can give po? Tantong pa itong mga SMS. How about Sheila?
So, yung Go ahead, Alejandrino. ano yung object permanence, ito po yung yung mga Charles Darwin na naniniwala sa yung object is continue na nag-exist. Katulad po sa explanation, example ko kanina na yung mga bata, naniniwala pa na sila na until now, meron Santa Claus. Kahit hindi sila nakikita si Santa. Pero dahil nasa bata sila, naniniwala sila na kahit hindi nila nakikita, nag-exist pa rin yun sa mundo. Okay. It is the object po no na nag-exist even if they're not seeing it or they heard it, diba? Or tipong hindi nila nakita, hindi nila narinig, pero may Santa Claus at naniniwala sila nun. It's because may nagbibigay sa kanila ng regalo. And sometimes yung mga parents po, ginagawa panakot si Santa. Ginagawa panakot si Santa Claus. Sa inyo po ba ginagawa panakot si Santa Claus? Oy, ginagawa, lalo na. Sige, what if kunyari lang ha, anak ko si Aldrin. O Aldrin, pag hindi ka talaga nagtino ngayong December, huwag kang magturo-turo sa mall mamaya ha, pagpunta natin ng mall. Kasi hindi nga bibigyan ni Santa Claus ng regalo. Kasi nga, makulit ka. Yun. Part siya ng objective permanence. It's because we believe, even if we cannot hear or see that certain object, because we believe it exists. Okay po ba tayo doon? SSMH? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, perfect. How about the others po? Meron pa po kayong idadagdag kay object permanence? Baka meron pa po aside kay Santa Claus. Ano pa po? Meron pong magandang example dito. Next example po ay si Heaven and Hell. Sino nakapunta na ng langit dito? Class. Easy. Sino nakapunta na ng langit? Wala pa. Pero naniniwala tayo sa langit. Yes. Yes po, ma'am. Yes, and then this object permanence kasi sinabi sa atin Uy, bastos. Recorded ko aking discussion tayo. Okay, so object permanence is we believe in heaven that exists, and we believe that heaven is a beautiful place or paradise in every soul. But hindi pa po tayo nakakapunta. It's because kaya natin ito nasabi na magandang heaven kasi na-describe sa atin ng mga adult na mga tao or yung mga lolo at lola. Sige ka, pag ikaw, Noel, hindi ka naging boy, hindi ka mapupunta sa langit, hindi mo makikita ano ang ganda ng langit. Pwede mo nang masagutin yung lola mo, bakit nakapunta ka na ng langit la? Wala din. What ba nasabi? It's because what we call the object permanence. We believe even if hindi po natin nakita at hindi po natin narinig. We believe. Okay? Especially in God. Kausap ko ba si God? Wala ma. Naniniwala kang may Diyos. Yes, ma'am. It's because of the word object permanence na nag-exist si God because you believe. Because you have faith. Alright? So, hindi ko sinasabing walang God, ha? Kasi I have faith, I believe. And si object permanence is present po pa rin doon. Alright? Ano po, Jamel? Sa object permanence po, halimbawa, sa harap ng bata, nag-show ka ng, let's say, yung nilalagyan ng milk ng bata or kahit maliit na laruan. Tapos pinapakita natin sa bata. And then, tinatakpan natin ng towel. Pero nakikita ng bata yung na tinatakpan natin ng towel. Kahit na tinakpan natin ng tapos pagtakip ng towel, kinuha natin doon yung laruan na yun. Kahit wala ng laruan na yun. Tapos nung kunin na ng bata yung towel na tinakip doon, tapos wala na doon, still nag-exist pa rin sa mind nila yung laruan na nakikita nila. Okay, dahil kay object permanence. Kagaya yan, may pamangkin kang bata.
Tapos yung pamangkin na bata may pinakita kang picture. Ito jowa. Kahit wala kang jowa, naniniwala yung bata na may jowa ka. Kasi may pinakita kang picture. Even though that child, walang communication between doon. Kasi picture lang naman pinakita mo. Pinaniwala mo yung bata. And present po, si object permanence. Wag na wag yung po yung gagawin sa mga pamangkin ninyo ha, na magpapakita ka ng picture ni ano to? Sino tong sexing babae? Si Alawi? Sino yun? Ang galing-galing niya talaga, diba? Iba na, tas sabihin mo sa pamangkin mo, girlfriend ko to, ganda, diba? Wow, tito, guwapo naman, ang ganda naman ang girlfriend mo. Sino yan? Ito si ate Iba na girlfriend ko ito. So, kahit hindi ng bata, hindi na kikita, hindi niya nakausap, hindi narinig, pero may pinakita kang object sa kanya at may introduce ka, of course, naniniwala siya. He believes that your girlfriend should exist. Kasi, inintroduce mo sa kanya. Alright? Alright po ba? Yes, ma'am. Ay, naku, antok ang SMSH. Alright, next. We have the second stage, we have the pre-operational stage. So, pangalawa pala siya na stage, pre-operational. So, what comes to your mind when we talk about pre-operational stage? Class, what comes to your mind when we talk about the operational stage? Class! Wala. Ano po, ma'am? Parang, Go ahead, Ali. Sorry, go ahead. yung mga bata po ma'am, parang magiging mature na po yung kanilang pagsasalita din. Parang nadidevelop na rin po yung mga imagination po nila. Nagkakaroon na rin po sila ng pag-iintindi sa mga pagkakaiba po ng future at saka past po. Yung ganun po. Okay. Very good. Wait lang, Ali. How about the others? Ma'am, pwede? Yes po. Go ahead, Renor. Sa pagkaintindi ko dito sa pre-operational stage, dito yung bata na makabigay to think. So, kaya kumbaga dito sila magsimula na mag-isip ng mga symbolic and pictures and present object. Yung mga ganun dito sila magsisimula ma'am. Yung mga ganun. Okay. Very good po. So, we have the pre-operational stage. Dito na po may thinking ang mga bata. And when we talk about this stage, it is the development of their memory and imagination. If you can still remember during your childhood class, diba? Meron tayong playhouse or bahay-bahayan. Tama po ba? Naglalaro po ba kayo ng bahay-bahayan? Opo. Oo. Di ba minsan sabi nila, oy, ako nanay. Ikaw ang nanay. Then, you act the role as a nanay because of your imagination that you are a nanay. Tama po ba ako mali? You use, during this stage, you use your imagination and your memory. Ano nga ulit yung role ng nanay ko? Naglilinis ng bahay. Pinapalo yung mga anak. Pinapagalitan yung mga anak. At naghuhugas ng plato. Pero hindi po natin pwede gawin sa bahay-bahayan na maghiga kayo na kasama mong tatay. Hihingil ako, walang ganon. Maliban na lang kung let's go back pa rin po kay sensory motor stage kung nakita niyo po na may ginawang milagro yung nanay tatay yun during this pre-operational stage. Kaya palagi kong sinasabi, if ang bata is under pa po ng sensory motor stage, careful po tayo. Careful po tayo ng mga kilos natin. Baka kasi makikita ka ng mga bata na sa nanay tatay gumagawa ng bibi. Pagdating dito sa pre-operational stage, ginawa ninyo yun. Kasi nga, yun ang role mo sa bahay-bahayan.
imagination and developing of memory. Naalala mo, huy, pagkagabi, gagawa tayo ng baby. Ay, hindi yan po pwede. Be careful dapat kayo sa mga kilos nyo. And of course, pag may mga batang naglalaro ng bahay-bahayan, nakamonitor po ang adult. Marami pong case ang nangyayari ganyan. Kunyari, nagbahay-bahayan, literal na pala silang nagbahay-bahayan. Wala naman yan sa kanila yung bastos or ibastos kasi nilagaya lang po kayo during the first stage. At in-apply nila during the pre-operational stage. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos after nun, paggabi, i-imagine na din, ay ako na ni, kunyari, buntis na ako ha. May mga manganak na ako, may mga ganun bahay-bahayan. Careful po tayo doon. Anuhin po natin yun, kaagad. Then we have the symbolic function. Under pre-operational stages, we have the symbolic function. This is to represent object and event. How about this, ma'am? Ano po ba ito? So this is, this one is to represent object or event, and because of this, a symbol is a thing that represents something else. Kagaya ng drawing, written words, or mga unspoken words or spoken words come to understand in represents a real object like train or MRT na train. So doon pa lang makikita nila yung train, di ba? Dumaan sa harap. Masasabi nilang, that is a train. Hindi nila masasabing bus. Kasi nga, during this stage, alam na nila yung symbol ng train. Alam nila yung picture at image ng train. Kaya whenever they see a train, masasabi nilang that is a train. Whenever they see a car, hindi nila masasabing kalabaw yun. Masasabi nila yung that is a car. Sometimes, ang mga bata, sinasabi pa yan, this color, that is a red car. Dati ba, no? Yung mga bata, no? Magturo lang sila, brom, ganun lang, no? Ngayon, inisera na yung mga bata. Yung anak ko, si Diana, no? Pag tumuturo yun, that is a red car, that is a blue car, that is an orange car. That's ambulance. Sus, kami dati, brom lang ang alam namin. Hindi pa namin ma-identify kung ano yung ambulance at saka ano, basta brom. Iba talaga ang gawa or produkto ni Mr. Bean. Kasi sinto kami dati sa produkto ni Peppa Pig. Diba? Maano po, ma-recognize po si Peppa Pig. Diba si Peppa Pig dati may accent, diba? Can I get a pencil and a paper, Mother dear? Diba ganun? Kami dati, ting. Kaya sinto si Mama Kasae. Habang yung anak niya, that is a red car. That is an ambulance. Pag nakakita ng ambulance na meron, it's either dead or it's either an emergency. Peppa Pig yun. Samantalang kami sa Mr. Bean, sayo-sayo parang si Sinto. Diba? Tom and Jerry pa. Dagdagan mo pa ng Tom and Jerry. Ngayon, Dora the Explorer. Marunong pang mag-Spanish yung mga bata. Hola, bonita and bonito. Como esta oste? Sus! Mi casa, su casa, el corazón de Jose Rizal. Charot. Pero marunong ako mag-Spanyol, konti lang. Pero yung Jose Rizal, wala na yun. Wala po yun. Si Jose Rizal, hero po natin yan. Baka maniwala na kayo. Ang sinabi ko, hello po, maganda at gwapo. Kamusta po kayo? Welcome po sa aking humble na bahay. Yun po yung meaning nun. Dati may mga ganun. Dati wala kaming ganun eh. No? Sinto-sinto kasi talaga si Mr. Bean kami na produkto. Kayo po ba? Saan po kayong produkto? Kay Mr. Bean o kay Peppa Pig? Mr. Bean. Si Mr. Bean, so lahat tayo dito ngayon sinto-sinto.
Di ba? Kaya sometimes pwede ikaw manonood po ng Cocomelon yung mga pamangkin natin, mga bata natin. Minsan upuan natin, may matutunan din po tayo doon. Yung anak ko, hindi mo pa parang sabi niya, what color is this? Sabi niya, it's not violet, it's purple. And the lighter one, it's lavender. Sure, kami dati, violet lang yan lahat. Mapa-dark, mapa-light. Pag dati, pag green lang lahat. Kahit light pa yan, or dark green, tortoise. Ngayon, marunong nang mag-identify. It's aqua green. Bakit? It's more on blue. It's not more on green. So, what color is this? Can you identify? It's turquoise. Wow, spell turquoise. Pink na lang ba? Di ba? Dati, what favorite color what is your favorite color? My favorite color is fuchsia. Spell fuchsia. Red na lang po pala, sorry. Kalimutan ko pala, red pa lang favorite color. R-E-D ko yan, R-E-D. Ngayon yung mga bata, what is your favorite color? Rainbow color. According to their arrangement. Na, Diyos ko, sino dito marunong ng arrangement ng rainbow? Sino dito? Walang nakakalang paano arrangement ng rainbow? Go ahead and puro. Ano po, Ayusin mo. It's orange, yellow, green, blue. Hoy, walang green. Unggoy. Sa rainbow, ay wala. Red leaf, meron ma'am. Red, orange, yellow, green nga, meron nga green. Ay, oo nga. Oh, di ba? May pag-ganon ka pa. Diyos ko, ang anak ko. Memorize yung rainbow. Sabi niya, my favorite color is based on the rainbow. So, according to the arrangement of the rainbow. Ang una po is hindi po orange. Ang una po is indigo. Sunod po. Yung tinuturo sa school, ma'am, when I was in elementary, ano po, Roy G. Biv. O ano yung Roy G. Biv? Sige daw. Yung red, orange, yellow, green, blue, tas yung nga, indigo at saka violet. There are 8 colors in the rainbow po. Wait lang ha, search natin ha. Para merong ano ha. Okay. Ang sabi ko kasi, according talaga siya sa dito, una hindi sa taas, baba muna. Ano yan? Una. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. From darker to lighter. Ganon ang arrangement sa sabi daw ng mga bata. Hindi yung galing from top to bottom. May natutunan ako sa apat na taong ko, anak. Ako ka pasinto-sinto talaga. Basta color yun na yun. Diyos ko. How about Noel? Balutan. Memorize mo yung rainbow? Tawa ka na dyan, diba? O nga tayo. Anyway. So that is, pinapalawa ko lang naman po ang symbolic function. Alright? So that means, importante ang symbol or some things, pictures that represent a certain object or event. Alright? Now let's move on to egocentricism. So if you can still remember sa case natin dati, yung dropping of spoon, we still remember the dropping of spoon. Dito po siya na-belong kay egocentrism because this is the tendency of a child to only see his point of view and to assume that everyone has the same point of view. Now, if the baby Joshua is happy every time he drops the spoon, so it means, akala din po ng baby, happy din po ang nakapaligid sa kanya. Pero naisip ni nanay, pero siya pa rin siya ng spoon. It's because present doon si egocentrism.
present in egocentrism kasi the baby thought happy siya, happy din ang kanyang mama. Alright, kumanta tayo doon. Yes, ma'am. Okay. Alright, so how about the centration po? Centration! How about the ano po, centration? Go ahead, Leia. For example po ma'am, yung nakalagay na kung ano po ma'am, na kung yung sa isip niyo ma'am na ano ma'am, na sub-object, para sa kanya, yun na po yung for example ma'am, yung 20. Yung kung sa isip niya ay yung mas malaki kagano ka na sa daan niya, hindi ko alam yung object ma'am, 20 niya po ma'am. Pero for example po yung isang po niya po sa baso, na kahit na mas malaki yung isa sa isa, pero kung nakita mas puno yung isa, mas isiliin niya yung mas puno. Okay. Okay, now, the centration, open ko yung camera ko as mag-experiment tayo ulit. Wait lang ha. Baso. May example din ako dito ma'am sa centration po. Okay. Para maano natin talaga, what is the meaning of the centration? Alright? So, allow me to open my camera. Huwag magsabing pangit sa mga sign na bagsa kayo kagad. Charot. 75 is fine. Charot lang. Okay. So, I have here representing one object, right? Okay, representing one object. Tingnan mo. And then, pour ka ng some water. Okay, pour ka ng some water. Now, pareho sila merong water. Tama, mali? Tama, correct. What have you observed in this water? Ano na-observe natin sa itong water? Puno or hindi? Hindi. At malaki din yung lalagyan. Tama? And then, ang isang water, maliit lang ang lalagyan, pero puno. Ngayon, yung bata, papipiliin mo, saan mo gusto uminom? Sabi niya, siyempre sa puno. Kasi, that certain child think na pag puno ang isang bagay, marami. Hindi niya naiintindihan na mas marami ito kasi malaki at malapad ang lalagyan, hindi nga lang puno. Nagigets ang centration? Nagigets ang centration? And of course, wala dito yung mga anak ko, dapat paglaruan sana natin sila. And of course, palagi po yan, kasi as a mother din po, palagi nilang pipiliin yung puno kasi they think na ang puno is mas marami compare sa malaki na konti. Nagigets? That is the meaning of centration. They are just, their focus is nakasensor lang po sa naa-attract sa kanila. Especially pa sa dami or sa tingin lang madami ang kanilang nakikita. They don't care, wala silang pakialam kung sabihin mo, mas marami man to, ayaw ko kanya, mas madami ngayong esa.
Gaganunan ka pa nun, aawayin ka pa niyan. Kaya, always, dito kasi sa centration, palagi kong ina-advise, hindi ka dapat nasa presenter as tito or as tita, tito or tita. Hindi ka dapat yung sa Bisaya pa magbuot. Hindi ka dapat palagi nang nasa desisyon. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin sa nanay ako, alam ko ang best naman ako. Sometimes in life, kay papiliin mo sila, they have to make a choice. Para ma-realize nila sooner or later on na tama pala yung sinabi mo, dapat ganito na lang. Pero yun yung choice mo. Masaya ka naman siguro sa pinili mo. Na kung hindi, doon papasok ang pagsisisi. Okay? Alright. So any questions po before we proceed to sensation? Any questions? None? Okay. If not, now we have the irreversibility. As you can see or as you observe sa video, irreversibility is having kagaya ng mathematics. Sabi, tinuro sa bata, 2 plus 3 is equals to 5. Now, ang question ko ngayon, 3 plus 2 is equals to ano? Binaliktad mo ngayon yung digit. Sabihin nilang 5, hindi po. Sabihin nila, hindi ko alam ay ang bot sa imo doon. Ibaliktad naman na ako doon. Hindi nila yun maiintindihan. Because hindi pa nila ability to reverse their thinking. Because they know 2 plus 3 is equals to 5 and they don't know that 3 plus 2 is equals to 5 din. Alright, ba tayo doon? Okay. So, yan yung simple explanation ng irreversibility. How about on the second one? Transductive reasoning. Transductive reasoning. Ano po? Hala. Ang transductive reasoning, it means this refers to the pre-operational style of reasoning that is either inductive or deductive. For example, ito po papasok so whenever your mommy or your daddy comes home, iniisip nila ay gabi na. Bakit mami nila mami napag-gabi na? Kasi yun ang ginagawa ng nanay nila. Whenever I come home, it's already gabi. Kasi tapos na mag-work si mama. How about yung mga nanay at tatay na nagtrabaho sa call center agent? So, paano pag umuwi yung nanay at tatay nila ng umaga na? Yes, sleep din po. Nagabi pa rin po yun. Kasi umaga na uwi, din gabi pa rin yun. Kasi nga, yun ang uwian ng nanay at tatay nila. Kaya sometimes, diba may mga anak tayo or may mga pamangkin tayo sa atin? Sasabihin sila every gabi pag pumapasok ka. Nasa side ka, kunyari, nasa side ka, pasok ka ng gabi kasi yun ang shift mo, panggabi. Nagigising sila because they think umaga na. Maliban na lang po kung ini-explain mo sa kanila ng mabuti. Pero most of the child nagigising kasi they think pag pumasok ka, maaga na or morning na. Alright? So that is transductive reasoning. Okay po ba tayo doon? Naiintindihan po ito. Okay. Now, naiintindihan. Let's proceed kay... Sorry. Stage 3. Okay? Concrete operational stage. Who can give an idea what is concrete operational stage? Yes, how do you? Sa operational stage yun, hindi-start na yung mga bata na ma-realize na hindi lang sila yung parang hindi lang nakasan sa kanila yun. Meron din yun, merong story
meron din ibang nangyari sa paligid nila. Tsaka, naiintindihan ko nila yung pagkakaiba rin yun. Hindi lahat kare-kare. When we talk about concrete operational stage, it is the children's thinking becomes less focused on themselves. Ibig sabihin, nag-focus na lang po ito sa community that they belong to. And of course, at this stage, they realize their own thoughts and feelings are unique. Okay po ba? And sometimes dito sa stage na ito, dito din po kung hindi po mag-share ba sa friends niya or hindi. So, may mga ganong stages na rin po ito dito sa concrete na operational stages. And of course, hindi pa rin naman po sila pwede makarating dito abstract or hypothetical. What do you mean by this, ma'am? Yung malalalim, hindi pa po dito. Hindi pa po lalabas dito sa stage nito. Alright. Alright, how about this? Part of the concrete operational stage is the dysentery. So this refers to the ability of child to perceive the different uses of object and situation. So no longer a child focus or limited to one aspect or dimension. So this allows the child to be more logical, dealing with concrete objects and situation. Kumbaga, this part or this dysentery, it means kaya na nilang mag-identify ng sitwasyon. Okay? Sitwasyon baga. Kaya na nilang magtimbang. Kaya na nilang mag-balance. What is right or wrong. Now, for the object naman po, diba, dati kanina sinabi ko, dati sabi ko lang naman na ang sasakyan kahit ambulansya pa yan, kahit truro pa yan, basta brum-brum. Dysentery po is kaya niya magbigay ng different features sa object. So, on this stage, pwede na rin siyang mag-describe. Whether it's a blue, it's a big truck, a small truck, color red na kotse, kaya nilang mag-define or mag-describe ng object. Naiintindihan ba ako sa dysentery? Yes po. Yes, ma'am. Alright. Now, how about the reversibility? Antok na talaga yung mga mukha ninyo ah. How about the bad news? Sa irreversibility nun. Baga, yung example kanina sa irreversibility is 2 plus 3 equals 5. Kapag tatanungin mo yung bata na 3 plus 2, sasagot nila 5, balik tanin. Hindi mo na sila malulog. Okay. Yes. Dito sa reversibility, hindi mo na sila maluloko. Hindi na gagawin na alam na nanluloko kayo na magpaloko kayo. This one is example. Pag meron tayo, di ba sa reversibility, may 2 plus 3 is equals to 5. Di ba kanina, ni Rumble, 3 plus 2 is equals to, di ba sa reversibility, wala talaga yan, ma. Hirap ma. Dito, alam na ng bata, kahit magbalik na rin po ng 3 plus 2 ay equals to 5 rin po. Therefore, even if number 2 is nasa unahan at number 3 is nasa sunod, number 5 pa rin po talaga ang sagot niya. And then, kung ang 3 naman po ay nasa unahan at sinundan na number 5 pa rin po ang sagot niya. And that is the reversibility. Kaya yan ang pong sumagot kahit pagbalik-balik pa rin at kahit paikot-ikutin nyo yan. Hindi mo kagaya sa inyo na kahit na iikot-ikot na kayong jowa ninyo, hindi pa rin na-identify. So saan po kayo napilong? Sa reversibility or sa irreversibility? So may jowa dyan? Irreversibility ba yes? How about si Kim? Reversibility din po, ma'am. Oh. So kahit sinaktan ka na niya, hindi ka pa rin paano. Oh.
Hindi niya kayang ma-identify na binola-bola lang siya ng kanyang jowa niya. Pinagbaliktad-baliktad lang siya ng jowa niya. Kahit anong ginawa, cheating pa rin yun. Pero sinugarcoat niya po, okay lang yan, nagkakamali talaga siya. Malay mo ako magbago sa kanya, kahit nasasaktan ka na. Alright, so mas piliin po natin maging reversibility, no? Hindi bola-bola at kahit anong gawin pagbalik-baliktad, hiwalay. Char. Kasi maganda ako. Kasi guwapo ako at wala akong pakialam sa'yo. Kasi Okay, now let's move on to conversation. What do we mean by conversation? Conservation. What do we mean by this? Hello? Example po, ma'am. Go ahead, Nia. Go. Ma'am. Pag nagkakaroon na po ng idea na identify na ito pala yung circle, ito pala yung rectangle, ito pala yung star. Parang nagkakaroon na po ng identify ng iba't ibang klaseng object. Kahit na, for example, nakita mo yung clock. Alam mo ng circle siya. Kahit hindi pa yung bantay ng circle, para sa'yo circle na po yun siya. For example po yung lamisa. Nakita mo na para siyang rectangle. Kahit hindi siya ganang bantay, basta isip mo, rectangle doon. So, parang nagkakaroon ka ng idea na iba't ibang klase ng object po. Alright. And yes po, Alvaro. Go ahead. Sa centration kanina sa centration ba yung in-example ko yung dalawang baso na Yes po. Centration po yun. Hindi po yan baso, mug po yan. Ma'am, wala kasi kayo masay na lang. Ito, malaking magbalay taso, tapos ito maliit. Imagine nyo lang class na may tubig dito, tapos ito konti, pero magkaibang size sila. So, doon sa centration, pinili ng bata yung puno na may tubig, diba? Pinili niya. Pero, kung tayo nun, let's say, same size yung tubig, nilagay sa malaki. So, ibig sabihin hindi puno, ganyan lang, maliit. Pero dito napuno siya. Pero, dito sa conservation, kung siya, ipipilit siguro man yung malaki. Kasi yung isip ng bata, ito marami, di ba? Ito marami. Siguro, yung pipili ng bata, ito. Kung ganun na lang yung situation, ito puno siya pero hindi maganda yung hindi maganda yung tasa. Ito siya, hindi puno pero maganda yung tasa. Maganda yung tasa pero same size ng volume sa loob ng dalawang mag. Siguro sa conservation yung pipili, itong magandang mag na same size naman talaga yung volume sa loob nila. Parang gano'n, ma'am. Alright. So, yes. Pasok din po sa centration, but ang more on present dito, pwede po yun kay Jamel, kay Alburo. Pero ang present kasi kay conservation is more on decentering plus the reversibility. Yes po. By the combination of decentering and reversibility. Always remember, when we talk about decentering, dito na po na-identify ng bata whether it's big or small ang baso. So, kung papipiliin mo ulit ang bata kung saan siya, whether puno or hindi puno, pero nasa malaking lalagyan, doon na siya sa malaking lalagyan. And ang tawag na po doon is decentering. Conservation is decentering plus reversibility. Kaya siya nagkakaroon ng conservation. Okay ba tayo doon? Yes, ma'am. Naiintindihan mo ako, class? Mas naiintindihan mo ako ngayon? Yes po. Okay, perfect. Now, it's already time. Isipot. Meron pa tayong last part sana. Pero okay lang. Let's move on next meeting po. No? Move on tayo dito kay stage 4. Of course, the remaining sensation and stage 4. And then, after that,
proceed tayo sa next discussion. Okay po ba tayo doon? SSSA. Alright. Do you have any questions, clarifications, and violent reactions? None? Alright, if none, class, I hope you learned something from this discussion. I hope you stay well and stay safe, everyone. Have a great day ahead. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye po.